Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Kapag nakita ninyong makapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan, at gayon nga ang nangyayari. At kung umihip ang hanging timog, ay sinasabi ninyong iinit, at magkakagayon nga. Mga mapag-imbabaw, marunong kayong bumasa sa palatandaan sa lupa at sa langit. Bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagsiyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon. Baka kalad ka rin kanya sa hukuman at ibigay ka ng hukom sa tanod at ibilanggo ka naman ito. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang pinagpalang hapon po sa inyong lahat. Natitipon po tayo ngayong hapong ito sa harapan ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno upang mamintuho muli sa Kanya at patuloy na ialay ang ating sarili sa pagpapanibago, at patuloy po nating sinasamahan ang buong Santa Iglesia sa araw na ito sa pagpapanalangin sa biyaya ng kapayapaan sa ating daigdig. Mga kapatid, sana po ay napakinggan po natin ng masinsina ng ating unang pagbasa mula sa liham ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Kinilala po ni San Pablo ang kanyang kahinaan. Kinalala din naman niya ang kanyang kagustuhan na tahakin anuman ang mga magagandang bagay sa mundong ito. Pero kahit na may ganoong pananaw na nais tahakin ang anumang magaganda at banal, namamayani pa rin at alam niyang namamayani at namumukadkad ang kanyang ang kanyang karupukan at ang kanyang kahinaan. Pero hindi po doon natapos ang kwento. Hindi natapos ang usapan sa pagiging alipin ng kasamaan. At sa gitna pa nga ng mga bagay na ito, tumindig at nanaig ang presensya at ang kabutihan ng Diyos. Sa gitna ng karupukan at kahinaan, nagwagi si Jesus na patuloy na nagpapadama ng kanyang pag-aaruga. Dito natin nakita na lumingon sa tamang landas si San Pablo. Hindi dahil mahina, magpapadala na sa kahinaan. Pero dahil mahina, lilingon sa nagbibigay ng lakas. Walang iba ang Diyos. Sa ating pong mabuting balita, narinig natin na inakusahan ni Jesus ang mga taong ito na mas nakakabasa pa ng mas makalangit na tanda kaysa sa mga tanda na nasa kasalukuyan. Mga kapatid, masasabi po natin na yung tandang mga kasalukuyan na ito ay tanda ni Kristo, lalo't higit sa panahon niya. Kapag sinabi niyang tandang kasalukuyan, walang iba kundi ang makita at ang marinig si Jesus. Pero ang nakakalungkot, mas pinanindigan at tila walang katarungang isinantabi ng mga ito
ang makinig at pumanig kay Jesus. Mga kapatid, isa pong malaking hamon ito sa atin. Alam naman natin po kung ano ang ating mga kahinaan. Marahil kahinaan dahil sa kasalanan. Ang ating pong mga sariling kadumihan, ang ating mga madidilim na nakaraan. Pero salamat po sa patuloy na pagkapit sa kanino dapat kakapit. Salamat at alam natin kung sino at kanino tayo maninindigan. Salamat dahil natitiyak ako na iisa po ang sinabi natin katulad ni San Pablo. Sino ang magliligtas sa katawan na ito na nagdudulot sa atin ng kamatayan? Ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Salamat sa Kanya. Hindi lamang po ito isang hamon, pero buklod po ito na kaligayahan para sa atin. Bakit po? Tignan lang natin ang ating kapaligiran ngayon. Sa kinapal ng tao dito sa Quiapo, araw-araw, kada Biyernes, kada Linggo, nakikita po natin sa ating katabi, marahil sa ating sarili, na tulad natin, makasalanan din, kaysa nating nangangailangan ng lakas dahil sa ating mga hinaharap, kaysa din natin na humahanap at humihingi ng lakas, ng tapang at marahil sagot sa ating mga pangarap, sa ating pag-asa at sa ating panalangin. Itong pagtitipon na ito ay tanda na tayong lahat na naririto, kaisa ng mga kapatid nating nasa mga malalayong lugar, ang mga kapatid na inyong dinadala sa inyong puso, alam sino ang papanigan sa oras ng kahinaan at sa oras ng pangangailangan. Madami po marahil ang magpapapalit sa ating atensyon na makita at matuto sa mga utos at kagandahang loob ni Jesus. Baka marahil katulad ng mga tao sa ating mabuting balita, wala na tayong panahon para makita kung ano ang nasa kasalukuyan. At mas masahol, wala nang panahon para ibaling ang ating atensyon at manindigan sa presensya ng Diyos. Mga minamahal kong mga kapatid, hindi dahil mahina, hindi dahil makasalanan, hindi dahil bagsak na at wala na, ay tapos na ang laban. Pinapaalalahanan tayo sa araw na ito sa ating sama-samang pagluhog kay Nuestro Padre Jesus Nazareno. Makakaahon pa, magiging mabuti pa, matutupad ang ating mga hinihiling, magiging maayos ang lahat dahil sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus Nazareno. At kasama ni San Pablo Harinawa, dumating tayo sa panahon na tayo din ay mananalangin at sasabihin din natin ng buong puso at buong dunong, salamat sa pagtubos mo. Salamat sa pagsasalo mo sa amin. Salamat sa Kanya. Salamat sa Diyos.